Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng mga otoridad sa Albay ang pagpapatupad ng price freeze sa harap ng umiiral na state of calamity sa ilang bayan. Ikinatuwa naman ito ng mga residente dahil bukod sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, masakit na sa bulsa din umano ngayon ang taas ng presyo sa petrolyo. Si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Para sa tricycle driver na si Kuya Bernard, malaking kagaanan sa araw-araw nilang gastusin ang ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay. Panahon ng krisis natin ngayon, kailangan talaga na kahit papano, mas mura man lang ang mga bilihin. Kaya kung ganyan ang mangyayari, medyo makakagian-gian po sa amin. Lalo na sa amin ang mga para-tricycle. Si Kuya Jules naman, positibo na malalampasan ang problemang dinaranas nila dahil sa mahal na presyo ng langis at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ito'y sa tulong na rin ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa kanilang mga magsasaka. Laban lang tayo mga farmers hanggat kaya natin kakaraos. Dan krisis ngayon, dan lang yan, di yan habang buhay. Hanggat may sumusuporta sa atin na gobyerno, makakaraos tayo niyan. Isa ang bayan ng Daraga kung saan nakatira sina Kuya Bernard at Kuya Jules sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nasa ilalim din ng state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayon din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo at Ginubatan. Dahil dyan, epektibo na ang price freeze sa mga naturang bayan at lungsod sa lalawigan. Ibig sabihin, bawal magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ang mga negosyante sa loob ng 60 araw. Ito po ay makakatulong dahil ang ibig sabihin po lang namin ito na yung calamity hindi po masasamantala yung yung price and supply situation natin sa isang lugar na nandun na nga yung state of calamity ay mayroon pang nagsasamantalang mga negosyante. Babala ng DTI Albay, 5,000 piso hanggang 1,000,000 pisong multa at pagkakakulong ang posibleng kaharapin ng mga nahuhuling lalabag sa price freeze. Sa ngayon, naka-activate na ang mga Local Price Coordinating Council sa bawat LGU sa Albay upang bantayan ang presyo ng mga bilihin at maiwasan ang pananamantala habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Pero paglilinaw ng DTI Albay, hindi lahat ng produkto ay sakop ng kanilang ahensya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.